Welcome back to aking YouTube channel. Tika lang, wala akong jacket. So, umpisa na natin. Tika, may dumadaan sakyan. So mga kapak, excited ako ngayon dahil ako ay isang wait. Take one, take two. In Baguio Country Club. So mga kapak, ang topic natin ngayon ay talaga naman isa sa pinakamainit at hindi ako makamove on. Hindi ako makamove on sa confidential fund. So ngayon mga kapak, ang nangyari kasi ganito di ba ang laki ng kanyang confidential fund ng ating Vice President na kung saan siya rin ang Secretary ng Department of Education. So ngayon mga kaupak, sa kabila ng napakalaki sa kasaysayan na ang Department of Education ay mayroon pinakamalaking budget, ngayon pa sila nag-cut sa mga public university sa ating bansa. So baliktad ata mga kaupak. So mga kaupak, yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Naglalag ako kasi may mga dumadaan. So ngayon mga kaupak, alam nyo ba na ang mga university na tinutukoy ko, ito ay mga public school na sa halip na madagdagan dahil sa kanilang pagtaas o pagkaroon ng malaking budget na kung saan first time in history na ang Department of Education ay mayroon confidential fund na si Vice President Sara Duterte. Sa halip na gumanda ang ating public service, mga kaupak, bakit ang daming mga kawani o mga university na binawasan ang kanilang budget? So ngayon mga kaupak, pero sabi nila, ito pa mga kaupak, ang isa pa ngayon na pinag-uusapan dahil sa kabila ng malaki nilang budget, ito pa ang isa sa mga elementary, high school kung saan yung mga magulang nangihingi ng mga project yung mga teacher. Kasi alam niyo mga kaupak, yung mga ako talagang sobrang na-relate ko yan. Dahil yung panahon ko, nung nag-aaral ako, ay ako naman hindi nag-aaral sa private dahil mahirap lang kami. Ako ay nag-aral sa isang public school. Naku mga kaupak, alam nyo ba na ang daming hinihingi ng mga teacher katulad ng pambayad ng pagbili ng mga electric fan, pagbili ng mga kailangan sa school. Ito ay parang ambag-abag ng mga estudyante sa loob ng school. So ngayon mga kaupak, ito ngayon ang nagiging dahilan kung bakit ang mga estudyante humihingi ng kanilang mga kailangan katulad ng pera. Kasi minsan mga kaupak, yung mga kailangan sa school katulad ng electric fan at saka iba pang mga pangangailangan, minsan nga pambayad ng kuryente na experience ko mga kaupak, yan ay hinihingi pa sa mga estudyante. Pero sabi ngayon ng Vice President na kung saan ay malaki ang confidential fund, bawal daw yun. Pero alam niyo mga kaupak, kahit bawal yun, nangyayari pa yun. So maaari, alam nila yun pero nagbibingi-bingihan lang sila dahil sa kanilang, o kaya yung pag-i-implement, di ba? Kasi alam niyo mga kaupak, yung iba, especially mga public school sa province, sila yung talaga nanghihingi ng malalaking ambag-ambag para sa mga kailangan sa school o kahit yung mga silya, kasi na-experience ko yan. Kasi nung time ko mga kaupak, hindi naman ako nag-aral sa private, ako ay nag-aral lang sa public, kaya sobrang na-relate ko ang mga nangyayari ngayon kung saan ang mga teacher nanghihingi ng mga kailangan para ipambili o kaya pera pambili. Kaya nga may PTE, di ba? Yung PTE, yung parang Parents Teacher Association, para pag pinag-uusapan ang mga kailangan sa loob ng school. Pero ngayon mga kaupak, hindi na yan dapat nanghihingi kasi sabi ng Vice President, bawal daw yan. Pero sila, ang laki ng hinihingi nila sa confidential fund ng Department of Education ay umaabot ng 150 million. So ngayon mga kaupak, alam, nakakalungkot kasi may kaibigan ako na OFW, nako, ang kanilang pamilya ay panay ang hingi doon sa kasi daw
nangangailangan na naman ang teacher ng pambayad sa electric pan. Ito ay ambag-ambag ng pambili. Pero sabi ng Vice President, bawal daw yan. Pero maaari hindi ito nai-implement ng tama. Kasi ang dami nangyayari yan sa mga public school, especially sa mga probinsya, di ba? So ngayon mga kapak, yan ang dapat natin na pag public school dapat walang binabayaran ang mga estudyante. Kung meron man donation, yan ay kusang loob, hindi sa pilitan. Hindi yung sasabihin ng teacher, kapag hindi ka nagbigay, mag-ambag, pambali ng electric pan or pampagawa ng misa o ng upuan, ikaw ay mahina ang grades. Diba? Ganun yun. Sa mga kapak, hindi naman siya mababa. Mahina. Tama. Hindi siya mahina. Ang ibig ko sabihin sa grades. Ang ibig ko sabihin mga kaupak, mababa ang grades na ibibigay sa iyo ng teacher kapag ikaw ay hindi nag-submit ng ng project. Kaya ngayon mga kaupak, syempre yung mga bata, di ba, bilang isang young age na talaga namang hindi yung sumusunod sila kung ano yung sinasabi ng teacher dahil ang pagkakaalam nila, yung teacher talaga yung nagtuturo how to grow up, how to learn from the school. The school is center or excellence. Kaya ang mga bata sumusunod talaga. So ngayon kapag sinabi ng teacher na wala kang grades na mataas kapag ikaw ay walang project, syempre it's something worry. So mag-aas ka sa magulang mo, meron kaming project kailangan daw ni teacher ng ganitong halaga, ganitong gamit, tapos ngayon bibilhin mo kung wala kayong ganong gamit, so kailangan mo bumili. So ngayon mga kaupak, yun ang problema ngayon ng kasi sa totoo lang, to be honest, ang pag-aaral sa isang public school ay libre. Libre yan, Yung mga contribution or ano man yung ay yan ay kusang loob. Kasi alam mo mga kaupak, ito reality lang talaga, Kaya ako hindi makapagsalita doon sa harapan ng Baguio Country Club, kaya dito ko na itinuloy ang aking vlog kasi mga kaupak, to be honest, nahiya ako dahil maraming tao nanonood. Hindi ko ma-express yung damdamin kong natural. At saka mga kaupak, bukod pa yon, syempre di ba, yung content ko, yung vlog ko, it's something sa politics. So, syempre, yung mga tao doon nakapaligid, meron nga doon na yung parang empleyado ng City of Government ng Baguio. Nagtataka sila kung bakit ang topic ko tungkol sa confidential fund na kung saan ay talaga namang si Sara Duterte ang kauna-unahan na Defense Secretary na may confidential fund. Kaya nagulat sila bakit gano'n ang sinasabi ko. So later na-realize siguro nila na vlogger ako. Sana all. So ayun mga kaupak, sad lang kasi yung kaibigan ko nga na OFW, parang nagko-complain siya, or even my relatives and my neighbor, sinasabi nga nila nga ang dami-dami hinihingi ng project ng ng school nila. Kung minsan, to be honest, wala sila yung hinihingi, di ba? Minsan wala. Although yung iba hindi pera. Pero syempre kung wala kayo noon, dahil bibilhin mo. So kailangan mo pera pa din. So kung ikaw naman ay mahirap lang at saka katulad ng sinasabi ng marami, isang kahigisan tuka ka lang, saan mo kukunin yung hinihingi na project? So pag hindi ka naman nag-comply doon sa project, sasabihin naman ni teacher, mababa yung grades kasi hindi ka nag-comply. So ikaw bilang gustong matuto, gustong mag-aral, nagiging worry ka dahil siyempre sumusunod ka sa teacher. So ngayon mga kaupak, yun ang nag-aalala yung mga kaibigan ko So ngayon, thank you nga pala sa isa kong kakilala na dito sa baba binigyan niya ako ng tsokolate, ang dami. At saka binigyan pa niya ako ng pizza. So ngayon mga kaupak, nako, ito ang litis ngayon. Dahil ang pinakalitis mga kaupak ay, di ba, na-vlog ko or kalat sa social media nga na meron 19
days na kung saan ginastos lang ng ang 120 sorry na-overhype ako. Ang 125 million ginastos lang sa office ng Vice President sa loob lang pala ng 11 days. Hindi pala 19 days? Naku, baka kalain mo yun. Almost, almost 7 million a day. Tama ba? Naku mga kaopak, paki-compute na lang ako ay mahina sa math. Nakakaano kasi, para ko po sabihin sa inyo, yung mga na ginagastos ng ating government, yan po ay galing sa tax ng bayan. So maawa naman kayo. Ang pangako nyo ay public service at public trust. Hindi naman yung nandyan lang kayo. Akalain mo, saan mo kukunin yung 125 sa loob lamang ng 11 days mo ginastos. Alam niyo mga kaopak, ito ay ang pagkakaalam ng lahat 19 days. 11 days pa lang, according doon sa COA report na kinuha ni Congressman Estela Kimbo. Anak ko, makaupak, grabe naman. Talagang nakakaano ng puso, nakaka-warm, pwede ko ba sabihin? Nakakagalit. Kasi itong mga tao na to, na ito ang dapat natin asahan, sila pa yung talagang makikita mo na nagsasamantala. Kasi kung tutuusin, bawal yan mga kaupak sa batas eh. Kasi nung nagastos siyang pera na yan 2022, kung saan wala pang allocation na confidential fund ang opisina ng Vice President. Pero katulad ng sinabi ko, dahil magkatim sila ni Pangulong Marcos, na ilabas ang pera kasi inapprove ng office ng presidente. So kailangan natin magbantay mga kaupak. Kaya ngayon mga teacher, nako kayo nanggigigil ako sa inyo. I love you. But I love my teacher because a lot of relatives, my tita, it's teacher. So ngayon mga kabak, huwag nyo na singilin o huwag na kayo mag-project na kailangan mag-provide ng money. Kasi ang karamihan nga nag-aaral dyan sa public school ay mahihirap. Kasi kung mayaman yan, hindi yan mag-aaral sa public school, of course. Pupunta yan sa private school. So ngayon mga kaopak, teacher huwag kayo na humingi ng mga ambak-ambak, pambili ng electric pan. Huwag na kayo mahingi. Doon nga sa amin, sa Las Piñas, may nabalitaan pa ako nag-ambag doon sa pinsan ko, pambayad daw ng kuryente, pampagawa ng CR. So, katulad ng mga sinasabi ko, mga estudyante, lang yan, kumbaga, hindi yung talaga, kumbaga, kusang loob. Sa mga kabak, hanggang sa muli. Bye!